Sa bawat perang pumapasok sa Pilipinas mula sa ibang bansa, may kwento ng sakripisyo, paglayo sa pamilya, at walang sawang pagtatrabaho. Ang mga OFWs na ito ang isa sa tumutulong sa ekonomiya ng ating bansa. Noong 2024, umabot sa $38.34 billion ang kabuuang remittances ng Overseas Filipino Workers o OFWs na isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Ngunit saan nga ba talaga nanggagaling ang bilyong dolyar na ito? Sa video na ito ay aalamin natin ang top 10 na bansa na may pinakamalaking pinanggagalingan ng OFW remittance. Ito ay batay sa pinakabagong datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at opisyal na ulat noong 2024 hanggang 2025. Ang mga bansang ito ay tahimik lamang ngunit napakalaking haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Number 10. South Korea. Ang South Korea ay isang bansa sa East Asia, isa sa pinakamaunlad na bansa sa Asia. Maraming mga Pilipino ang pumupunta dito upang maghanap ng trabaho. Ang mga OFW sa South Korea ay kadalasang nagtatrabaho bilang factory worker, construction worker, agricultural worker, at fisheries worker sa ilalim ng Employment Permit System o EPS. Mayroon ding limitadong trabaho sa service sector tulad ng restaurant at hotel, at bihirang caregiver jobs. Para sa may degree at karanasan, may professional jobs gaya ng engineer at IT specialist sa direct hire. Mataas ang sahod kumpara sa Pilipinas, ngunit kailangan pumasa sa Employment Permit System legal na kontrata, at mahigpit ang batas laban sa illegal stay. Nasa 2.5% ang bahagi ng remittance nila o nasa mahigit kumulang $960 million taon-taon. Number 9. Taiwan. Ang Taiwan ay isang maliit na bansa na matatagpuan lamang sa itaas ng Pilipinas. Isa itong bansa na destinasyon din ng mga OFW. Ang mga OFW sa Taiwan ay kadalasang nagtatrabaho bilang factory worker, caregiver, nursing aide, construction worker, fisheries worker, at domestic helper. Pinakamarami ang nasa factory at caregiving sector. Tigal ang employment sa pamamagitan ng DMW o POEA accredited agencies, may kontrata, insurance, at minimum wage. Katamtaman hanggang mataas ang sahod, lalo na kung may overtime. Nasa 2.7% ang bahagi nila sa remittances o $1.03 billion taon-taon. Ang Taiwan ay isa sa pinakamalaking Asian destinations ng Filipino caregivers at factory workers. Number 8. Qatar. Ang Qatar ay isang bansa sa Middle East na maunlad dahil sa natural gas at oil. Isa rin ito sa bansa na pinupuntahan ng mga Pilipino upang magtrabaho. Mayroong mahigit 260,000 na Pilipino sa Qatar at isa ang mga Pinoy sa pinakamalaking migrant sa Qatar. Ang mga OFW sa Qatar ay karaniwang nagtatrabaho sa construction, hospitality, domestic work, office o professional, transport, at healthcare sectors. Mataas ang demand sa manual at service jobs, habang mas mataas ang sahod sa skilled at professional positions. Nasa 2.8% ang bahagi nila sa remittances o nagkakahalaga ng $1.07 billion taon-taon. Number 7. Canada. Para sa mga OFW, ang Canada ay itinuturing na land of opportunity o pangmatagalang destinasyon, hindi lang basta contractual na trabaho. Ang mga OFW sa Canada ay nagtatrabaho bilang caregiver, factory at warehouse worker, construction at skilled trades, truck driver, service crew, professional, at farm worker. Marami sa mga trabahong ito ay may mataas na sahod, legal na proteksyon, at daan patungo sa permanent residency. Ang bahagi ng remittances ng OFW sa Canada ay nasa 3.6% o nagkakahalaga ng $1.38 billion taon-taon. Number 6. United Arab Emirates. Ang United Arab Emirates ay binubuo ng 7 emirates tulad ng Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah at Fujairah. Ang Abu Dhabi at Dubai ang pangunahing pinupuntahan ng mga Pilipino para maghanap ng trabaho. Ang mga OFW sa UAE ay kadalasang nagtatrabaho sa service at hospitality, sales at retail, construction, domestic work, healthcare, office at professional jobs, transport at logistics, at beauty services. Pinakamarami ang nasa service, sales, at construction sectors, dahil mataas ang demand at mas mataas ang sahod kumpara sa Pilipinas.
Nasa 4.4% ang bahagi nila sa remittances na may halaga na $1.69 billion taon-taon. Number 5. United Kingdom. Ang United Kingdom ay isa sa mga destinasyon ng mga overseas Filipino workers o OFW para magtrabaho. Ang UK ay isa sa mga bansang pinapasukan ng OFWs, lalo na sa healthcare sector. Pinakakaraniwang trabaho ng OFWs sa UK ang nurse caregiver, healthcare assistant, at mayroon ding hotel staff, factory worker, IT, at skilled professionals. Mas mahigpit ang requirements sa UK kung saan may English test, license, at visa, pero mas mataas ang sahod kumpara sa karamihan ng bansa sa Middle East at Asia. Ang remittances ng OFWs sa UK ay 4.7% o nagkakahalaga ng $1.80 billion. Number 4. Japan. Ang Japan ay isang pinakamaunlad na bansa sa mundo. Dumarami ang mga trabaho sa bansang ito ngunit bumababa naman ang populasyon. Dahil sa aging population ng Japan, patuloy ang pagtaas ng demand sa Filipino caregivers at factory workers tulad ng electronics, pagkain at auto parts, caregiver, construction worker, hotel at restaurant staff, agriculture worker, at skilled professionals tulad ng engineer, IT, at interpreter. Karamihan ay pumapasok sa ilalim ng Technical Intern Training Program o Specified Skilled Worker at kailangan ng Japanese language training. Isa rin ang mga OFW sa Japan ang may malaking bahagi ng remittances sa Pilipinas na nasa 4.9% o $1.88 billion taon-taon. Number 3. Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isang maunlad na bansa sa Middle East at isa sa pinakamalaking destinasyon ng OFW. Maraming OFW ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia, lalo na sa domestic work tulad ng housemaid, nanny at cook, construction, healthcare tulad ng nurse at caregiver, sa service at hospitality, at technical jobs tulad ng electrician, mechanic, at driver. Mataas ang demand ng manggagawa, may legal na kontrata at visa, ngunit may mahigpit na batas at kultura na kailangang sundin. Nasa 6.4% ang bahagi nila sa remittances na nagkakahalaga ng $2.45 billion taon-taon. Number 2. Singapore. Ang Singapore ay isang bansa sa Southeast Asia, isa sa pinakamayaman at maunlad na bansa sa mundo. Maraming mga Pilipino ang pumupunta dito upang makipagsapalaran sa bansang ito na makahanap ng trabaho dahil mataas ang sahod dito. Ang mga OFW sa Singapore ay kadalasang nagtatrabaho sa domestic work, healthcare tulad ng nurse at caregiver, service at hospitality sa hotel at restaurant, construction, manufacturing, at office o professional jobs tulad ng accountant, IT, engineer, at admin staff. Kilala ang Singapore sa maayos na kontrata, mataas na sahod, at mahigpit na batas sa trabaho. Nasa 7.2% ang bahagi nila sa remittances o nagkakahalaga ng $2.76 billion taon-taon. Maliit ang bansa ngunit napakalaki ng ambag dahil sa mataas na sahod at dami ng skilled OFWs. Number 1. United States. Ang United States ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng OFWs, lalo na sa healthcare. Pinakakaraniwang trabaho ng OFWs sa US ang nurse, caregiver, medical technologist, pati IT, engineer, hotel staff, at iba pang skilled professionals. Mataas ang sahod ng OFWs sa United States, lalo na sa healthcare at professional jobs. Umaabot sa 120,000 piso hanggang mahigit 400,000 piso kada buwan depende sa trabaho at estado. Mas mataas man ang kita, mataas din ang cost of living at mahigpit ang requirements tulad ng license at visa. Nasa 40.6% ang bahagi nila sa remittances na nagkakahalaga ng $15.57 billion taon-taon, ito ang pinakamalaking contributor sa loob ng maraming dekada. Ang Estados Unidos pa rin ang pinakamalakas na haligi ng ekonomiya ng Pilipinas, halos kalahati ng lahat ng remittance ay dito nagmumula. Sa likod ng bawat dolyar na ipinapadala sa Pilipinas, may isang OFW na nagsakripisyo ng oras, pamilya, at sariling tahanan. Ang OFW remittances ay hindi lang salapi, ito ay pagod, tapang, at pag-asang ipinapadala pa uwi. Habang patuloy silang lumalaban sa ibang bansa, patuloy din nilang binubuhay ang pangarap ng milyon-milyong Pilipino.